naman ng ilan sa mga Pilipino na iprosesyon tuwing Semana Santa ang kanilang mga rebulto ng santo. Kaya isang linggo bago ang Holy Week, todo paghahanda na ang ating mga kababayan para sa kanilang panata. Narito po ang report. Isang linggo bago ang Semana Santa, abalang-abala na ang ilang kababayan natin sa Angono, Rizal sa pag-aayos ng mga rebulto ng santong ipoprosesyon. Ang magkakapatid na Erlinda, Estelita, Adelina at Corazon inuumaga na raw sa dami ng mga tinatahing damit ng santo. Pero di tulad ng ibang modista, libre ang serbisyo ng magkakapatid. Ito na raw kasi ang kanilang panata tuwing sasapit ang Semana Santa. Sa mga poon, talagang ayaw namin magpabayad. Kasi nga, kumot kami Katoliko, ang laki kasi ng ibinabalik sa amin eh. Hindi kami nawawala ng gawa. Mahirap kami pero yung dating ng pera sa amin, dating ng mga marami kami nakikilalang mga tao dahil din sa kanya. Bagamat mabusisi at matrabaho, di raw nila ito alintana dahil pakiramdam nila mismong ang Panginoon ang kanilang binibihisan ng magagandang kasuotan. Parang binibigyan din niya kayo ng gabay para manahi, komuts para sa kanila. Unang prosesyon, dito dumadaan sa amin, sa tapat namin. Pagka yung mga tao nakatingin sa amin, ang sarap ng pakiramdam, pati ba yung parang mga poon yung nakatawa rin sa amin. Kasi parang from unahan hanggang huli, minsan may gawa kaming ganun eh. Dito naman sa tahanan ng mga Bautista, abala na ang mag-anak sa pagbibihis ng kanilang puon. 11 taon na nila itong tradisyon kaya tila taon-taong hamon na raw sa kanila kung paano mas pagagandahin ang kasuotan ng mga santo. Sobrang mahirap, nakaka-stress. Minsan sa sobrang tagal nun ng poon, hindi mo na alam kung ano i-decorate mo. Hindi mo na alam kung parang iba mas may pa sa tao eh. Siyempre ang tao kahit ano yan, pwede mo i-execute. Ang poon, kailangan kahit paano, may touch ng pagiging santo dapat yung hagod ng damit. Unang beses na magsasali sa prosesyon ng pamilya Tolentino, kaya ganun na lamang ang kanilang pag-aasikaso sa mga kasuotan ng kanilang mga santo. Matitingkad ang kulay at makikislap na tela ang kanilang ginagamit para raw mangibabaw ang mga ito sa prosesyon. Kung pwede nga lang sana, gusto ko sila maging the best pagdating sa, lalo na sa posisyon. Kahit naman siguro sino, gusto ba laging maganda yung santo niya. Kaya talagang ako personally ang namimili ng mga gamit nila. Ang pagiging malikhain at mabusisi sa disenyo ng mga kasuotan ng santo, hindi lang daw basta debosyon, kundi sumasalamin din sa kultura ng mga taga-Angono. Kilala kasing art capital of the Philippines ang bayang ito at pinagmula ng mga national artists gaya ni na Carlos Botong Francisco at Maestro Lucio San Pedro. As an art community, an art capital, yung mga tao dito may emosyon eh. Kaya nadadramatize nila mas lalo yung paghahanda nung tinatawag natin sa Semana Santa. At in a way, yun yung mga tinatawag nating panata. Magarbo man o simple, ang mahalagay na papanatili nating buhay ang mga tradisyon at paniniwalang sa ating gumagabay. Pero sana wag nating kalimutan na ang paghahanda sa ating kalooban at ang pagninilay sa pagpapakasakit ni Hesukristo ang siya pa ring dapat na mangibabaw sa pagsapit ng Semana Santa.